Okay, magandang araw po sa lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod. Mga kasabon. Glam Miracle. Magandang araw po. Medyo pagod tayo pero kailangan nating mag-demo sa inyo para patunayan kung gaano ka-bisa po ang ating sabon, ang ating Glam Miracle. Yan po. Kung gaano ka-mild para sa ating skin. Okay? Maging baby ka man o skin baby or pampa-beauty, lahat-lahat na. So ngayon, ititest natin yung kanyang alkalinity or pagiging acidity niya kung pasado po ba. Okay? Kasi nga importante po sa sabon yung kanyang pagiging acidity, pagiging acidic or alkaline ng isang sabon. Kung ako tatanungin nyo, kung papapiliin ako yung pagiging acidic ng sabon, kasi maraming nagtatanong na mas maganda daw yung acidic, medyo acidic na sabon, which is between 5.5 to 7 yung pagiging acidic niya. Kasi nga, nami-maintain daw yung moisture ng sabon. Nami-maintain daw yung moisture ng sabon. So, bago natin i-continue yan, papakita ko muna sa inyo yung ating, ititis muna natin yung ating sabon, yung kanyang pH value, kung acidic ba or alkaline ba. Okay? Gamit ang ating manual na panukat. Bumili tayo ng iba't ibang panukat. Nagtry na rin tayo ng yung digital. Wala namang pagkakaiba. At ito, so tatlo to para mapatunayan natin na walang daya. Wala rito. Ito. Walang daya yung ating sukat. Yan po. Tatlo yan na mas mabisa to kaysa dun sa digital na ginagamit. So baga mas accurate. So ngayon, mga kasabon, ka-Glam Miracle, yan po ang way niya. Kung makikita nyo, yung value niya, yung hanggang, kung ang pH ng sabon nyo ay hanggang 1 to 6 po, ay acidic po yan. Pag number 1 ay sobrang acidic yan, masusunog na yan ang balat nyo. Pag number 3 or number 2, acidic pa rin, sobrang acidic yan. Pag number 3, acidic pa rin. Pag number 4, medyo neutral na. Pag 5, okay pa rin naman, pero acidic pa rin naman po yan. 6, acidic pa rin naman yan. Okay? So, yung alkaline naman, between 7 to 10. Alkaline, yan 7 to 10. Yan, makikita nyo. O, yan po. Yung pagiging alkaline niya is between 7 to 10. Okay? So, ititest natin yung ating sabon para mapatunayan ko po sa inyo na itong ating sabon ay napaka maganda. Maganda yung kanyang pH value na kailangan talaga ng ating skin. Okay? So, ngayon meron tayo dito ang dalawang bottle. Yan. Yan po. Bakit? Meron din tayong ititest na isang product galing from US. Ito yung Dr. Bronner's Castelli soap. Yan liquid po siya. Baga, kung mababasa nyo rito sa kanyang ingredients, ay wala akong makitang herbs o baga, mga herbs talaga na ginamit. Kumbaga, pure oil ang ginamit niya dito. Sa atin naman, itong ating Glam Miracle, kung mababasa nyo rito sa ingredients niya, ay mayroon po tong ingredients na guava. May mango, may moringa, may coriander seeds, may avocado, may cloves. Yan, marami po. May guava extract, may mango extract, may avocado extract, may shea butter. Ito wala. Wala po tong shea butter. Okay? Yun ang kinagandaan natin dito. Sa compare dito. Hindi naman natin sa sinasabing ito matagal na po talaga to. Kumbaga nung panahon pa to ginagamit. Kumbaga sikat na sikat to sa US. Kaso kung i-compare niyo yung price, talagang napakamahal nito. Ito kung magtatanong pa kayo kung magkano ang ganito, nasa 59 ml lang siya. Nasa 275 yata yon yung bili ko. Hindi pa kasama yung shipping fee. So, nasa 300 plus.
Samantalang itong sa atin, yan po, yung ating Glam Miracle, yung 100 ml po natin ay nasa, magkano ba yung bigay natin ngayon? 269 lang ata, 269, ganon. Pero ano pa ang maganda? Buy one, take one sa ngayon. Free na yung isang bottle. Kapag bumili ka ng isa, may free kang isa. Pwede kang mag-request po sa amin kung gusto niyo yung may scent or unscented. Okay? Kayo pong bahala kung anong gusto niyo. So, hindi na kayo logi. Dalawang bottle na yan. No? I-compare nyo rito. 269, 275. Oh, ito. Oh, yan po. Oh. Oh. I-compare nyo po yung dalawa. Saka ito, gawang Pilipino po to. Gawang Pinoy. Gawa ng inyong lingkod. So, nakakasiguro po kayo na ito ibabagay sa skin natin bilang isang Pilipino. Kasi ito, Amerikano may gawa nito. So, ibinagay din siguro nila to sa skin ng mga kano. So, ngayon, yung akin, ay talagang ginawa natin to para sa mga Pilipino. Yan. Pero pwede naman sa mga taga-ibang lahi, mga ibang lahi, natural. Pang international tayo. So, ito po, 24 in 1 yung atin. Yung Dr. Bronner's naman ay 18 in 1. Lamang pa rin tayo sa pwedeng paggamitan. Kasi sa kanila 18 in 1, sa atin 24 in 1 pwedeng paggamitan. Meron po tayo doon na nakalagay yung kung paano gamitin yung nabanggit natin dito na 24 na 24 lahat na paggagamitan. So ngayon, without further ado po, ititest natin yung kanyang pH kung ilan. Okay? Ito, saka ito, i-compare natin po. Okay? Kasi alam nyo, mamaya ko na ipapaliwanag. So maglalagay tayo ng ito. May bawas na kasi ito kaya ito na ang gamitin natin. Yan, lalagay tayo ng mga dalawang patak lang. Yan. Ito yung sa Glam Miracle. Ito yung bottle niya. Ito naman yung sa Dr. Bronner's liquid soap. Liquid na liquid talaga itong sa Dr. Bronner's. So ngayon, tabi natin. Okay? Kalugin natin. Yan, bumula na. Bumula na rin. Kung makikita mo yung bula, halos magkapareho. Makikita mo talaga sa akin na makikita niyo talagang medyo pati yung tubig niya na parang green, nagi-green siya compare dito na malinaw talaga, malinaw yung kanya. Kumbaga wala puro ang talagang nakalagay lang dito oil kasi ganun ang magiging resulta kapag pure oil lang ang ginamit mo. Ang magiging kapag tinunaw mo yung sabon sa tubig, yung tubig niya ganun pa rin malinaw yung ilalim. Compare dito sa atin na talagang may herbs siya. Katulad ng malunggay, makikita mo na may pagka-green yung tubig niya. So, ibig sabihin, ito po, ay may halo talagang herbal, na maganda sa ating katawan. Ito, pure oil lang. Pwede naman natin gawin na ganito, magiging resulta, kung yun ang gusto natin. Kaso nga, ayaw naman natin na pure oil lang ang ating gagamitin sa ating sabon. Kaya ginamitan na, nilagyan po natin ng iba-ibang mga dahon-dahon, mga organic na dahon, organic na seeds na maganda sa ating katawan. So ngayon, ititis natin yung kanyang sobrang bula nito, makikita nyo. So pwedeng nilagyan nila nito ng pampabula kasi napakabula Sa atin hindi Tama lang yung bula niya. Kasi wala tayong nilagay na pampabula rito sa ating sabon. Yung mga ginagamit sa mga detergent bar, mga detergent na pampabula para masabi mo na okay yung sabon. So kung i-compare nyo po, mas mabula tong Dr. Bronner's Castile Soap kumpara dito sa ating Castile Soap po na Glam Miracle. Pero hindi bula dyan ang pinag-uusapan, yung pagiging effective ng isang sabon. So ngayon,
Itis natin yung kanyang pH kung ilan ang value ng dalawa. Okay? So, tayo rito. So, unahin muna natin tong Glamerakel. Yan po. Babad pa natin para sigurado. Ayan po. Oh. Yan, makikita nyo naman. So, ang Glamerakel po, kung makikita nyo, ay between 7 to 8, 7.5. Which is, sabi ko nga po doon sa ating, nakalagay po rito sa packaging niya, nasa 7.5 po yung value ng ating pH, which is medyo alkaline. Alkaline siya. So, ibig sabihin, maganda. So, tingnan naman natin yung pagiging ang value ng pH nitong Doctor's Bronner's. Okay? Alugin natin. Mas mabula eh. Ayaw, yan sa lalim. Nalubog na. Sorry. Nalubog yung Doctor's Bronner's. Sorry po. Nalubog na. Yan yung Doctor's Bronner's po. Kung makikita nyo, nasa, kung yan po siya eh, nasa 8 to 9. Yan o, green. Green po siya kung makikita nyo. Yan o, green. Nasa 8. Okay? So, try natin yung ibang, kahit na pure natin na i-test. So ngayon, na-test na natin using this na kunyan pang test sa pH niya. So try naman natin gamit yung itong isa. Kung ano ba talaga. Okay? Kasi baka mali yun eh. O dito sa atin, ganun pa rin oh. Yan oh. 7.5. 7.5 pa rin po. 7.5. Yan o, 7.5. Malapit sa 7 siya eh. So, malapit din sa 8. So, 7.5. Nasa gitna siya eh. So, 7.5 po to. Ha? So, yung Doctor's Bronner's naman, titingnan natin ha. Gamit to. Wala. Yung Doctor's Bronner's. Oh, makikita nyo po. Between 8 to 9. 8 to 9 tong Doctor's Bronner's, oh. Between 8 to 9. Yan, oh. Green talaga, oh. Green. Yan, oh. Makikita nyo, di ba? Oh, green. Which is masyadong mataas yung kanyang pagiging pH value niya. Compare dito sa atin, oh. Malayo, oh. Di ba? Nakikita nyo po ba? O yan, oh. Nakita nyo. Ito yung Glamerakel. Ito yung value ng 7.5, malapit sa 7, which is 7.5. Ito naman yung Doctor's Bronner's, which is malapit sa between 8 to 10, which is masyadong mataas ang pagiging alkaline niya, which is hindi na rin maganda. Dapat kasi ang pagiging alkaline ng sabon ay malapit sa tap water, which is 7.5, which is ito yung na-attain o na-achieve natin dito sa Glamerakel soap natin, which is 7.5. O, compare nyo po, oh, wala pong daya po yan, oh, kasi nga, pinakita ko mismo sa inyo yung pag-test natin. Yan, oh, makikita nyo. Malayong malayo po. Ha? Ito, nasa between 8 to 10, 8 to 10, yung value niya. Mo, kita nyo naman, malapit na nga sa damit ko yung pagiging green, eh. Ito, yellowish, pagka-green din, so between 7.5 to 8, ang value niya. Which is good. Why? Why? Bakit po? Kasi ang tap water po, yan, depende sa tap water kasi may mga tap water din, yung tubig na galing sa gripo, galing sa puso, pwedeng, ang value niyan, maging 7.5 to 8, okay? Depende yan sa location, kasi baka malapit yung lugar nyo sa dagat, so masasabi natin na pwedeng mataas yung pH niyan, kasi nga pwedeng maka-apekto yung environment, kaya ganoon. So,
Itong ating Glamiracle Soap po ay maganda yung kanyang pagiging pH niya kasi kasing almost the same ng pH ng tap water, which is 7.5. Compare naman dito sa value ng ano yun, ng ito Doctor's Bronner's, masyadong mataas, which is hindi na rin maganda kasi pwedeng ma-dry yung skin nyo. O, di ba? Makikita niyo po, oh. Pwedeng ma-dry nito yung skin nyo kasi nga ang sobra naman na pagiging alkaline ng isang sabon ay nakaka-dry na rin naman ng skin. Ito tamang-tama yung pagiging alkaline niya. Bakit kailangan ng pagiging alkaline ng isang sabon kaysa sa acidic? Ha? Tingnan nyo. Ha? Alam nyo yung tiyan natin, nasa 1.5 to 2 yan, yung pagiging acidic niyan. Ha? So, bilang acidic ang ating tiyan o ang ating bituka, kailangan ba nating kumain ng acidic na pagkain? Diba? Diba hindi naman? Ha? Kasi nga, paano kung kakain ka ng acidic? Alam mo, puro acid na ang kinain mo. Diba nagkakasakit tayo? Ano nangyayari sa tiyan natin? Nagkakaroon tayo ng acid reflux, nagkakaroon tayo ng GERD, o ano pang sakit sa tiyan, gastro, katulad ko, may gastro ako kasi mahilig talaga ako sa mga manghang, mga acidic, yung kalamansi, talagang kinakain ko yan, ha? Kalamansi, suka, talagang, iniinom ko pa yan. Ngayon, nagkaroon ako ng acid, yung erosive gastritis po. So, ibig sabihin, mga Kaglamiracle, ang pagiging acidic ng sabon, o ang pagiging alkaline, kung ako papipiliin, pipiliin ko pa rin yung alkaline, di ba? Bakit? Di ba umiinom tayo ng alkaline water kasi nga yun daw ang mas maganda compared doon sa hindi alkaline na tubig, di ba? Oh, kasi nga mas maganda yun sa health natin kasi nga binabalance ng alkaline yung body natin para ma-prevent natin ma-prevent tayong magkasakit. Sabi naman halimbawa, di ba yung ating skin, nagiging oily yan. Nagiging oily. Kasi nga, natural yan na maging oily talaga. Pero yung pagiging oily niya, kapag ginamitan mo ng acidic na bagay, o kaya acidic na sabon, ay hindi kusang natatanggal yung oil ng skin natin. So, ano mangyayari? Nandiyan pa rin yung dumi sa skin natin, which is hindi maganda. Compare dito sa alkaline, which is maganda yung pagiging alkaline ng ating sabon, which is 7.5. Kapag in-apply natin sa katawan natin, talagang natatanggal ang dumi niyan. Natatanggal po. At nare-retain ang pagiging moisture ng skin natin kasi nga, itong ating sabon ay may moisturizer na rin po ito nakasama. Ha? Kung mababasa nyo dito sa ingredients niya. Okay? So, hindi ibig sabihin na ang skin natin ay oily na, kailangan oily din yung ilalagay natin na sangkap o kaya panglinis. Ano nang mangyayari sa skin natin? Di ba? Magiging madumi na yan. Oh. Hindi naman ibig sabihin na oily yan kailangan linisin natin ng isa pang oil. So, hindi malilinis talaga totally. Okay? So, para sa akin talaga, ang pinakamagandang panglinis sa katawan ng tao ay ang pagiging alkaline ng isang sabon. Ito ang mabisa. Okay? Kasi natural na talaga sa skin natin na mag-release ng oil. Okay? Para maging flexible, saka maiwasan yung konting ma-scratch ka kagad. Kasi kung dry na yung skin natin, madaling magsugat yan. Diba? Pag na-dry ang skin natin, nagsusugat. Oh. So, ang oil naman natin, ito, saka ang sabon naman kapag binalawan mo, hindi naman mag-i-stick yan ng napakatagal. Kasi sabi ko nga, yung ating sabon ay katumbas lang ng pagiging alkaline ng tap water. O tubig yun dyan sa gripo. Katumbas lang nun. Pero depende yan sa location nyo. Pero nga, ang tap water, nasa 7.5 yung kanyang pagiging alkaline. Okay, naintindihan nyo po ba? So, kung i-compare nyo po rito, kung papapiliin kayo dito at dito, siguro, siyempre, pipiliin nyo to kasi nga, kilala na to.
United States of America ang gumawa nito. Ito gawang Pilipino. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa mga stateside, sa mga gawang mga imported, di ba? Pero ito mga kagla Miracle, pinakita ko naman sa inyo kung anong mas maganda sa dalawa. Dito pa lang makikita nyo na. Makikita nyo na. Makikita nyo na sa value ng kanyang pH niya. Ito napakataas na ito napakataas ng pH nito. Ito tamang-tama lang. Hindi rin maganda na masyadong mataas ang pH ng sabon. Okay? Kasi pag naging mataas na ang pH niyan, madadrate lang ang skin nyo. Isang example yan, yung mga panglabang sabon, mataas masyado na ang value ng pH niyan, which is nasa 14 na. O kaya pwedeng pang lumampas na, yung mga, di ba? Kasi nga, panglinis talaga. Pero itong sa atin, ito, sobra na talaga, masyado nang mataas, kung i-compare nyo. So, yung sa atin, ay tamang-tama lang yung pagiging alkaline niya. Okay? So, talagang matutulungan yung skin nyo na ma-repair yung mga damage dyan, gumamit kayo ng mga commercialized na sabon. Hindi naman tayo against sa mga commercialized na sabon. Pero alam niyo po, yung mga commercialized na sabon ay puro kasinungalingan ng mga nakalagay dyan. Basahin nyo yung ingredients yan. Maiintindihan nyo lang, water. Water. Okay? Ito, nandito talaga, makikita nyo po. Ingredients niya, water. Water nga, meron din dyan ang mga commercialized na sabon. May organic coconut oil tayo, which is the virgin coconut oil, organic sunflower oil, organic palm oil, organic guava, avocado, and mango oil. Yan, mamahalin yan. Shea butter, napakamahal din yan, ingredients yan. Organic guava extract, organic avocado and mango extract, organic cloves, napakaganda niyan sa katawan natin. Iniinom nga yan, nilalagay sa buhok para lumago yung buhok nyo. Tingnan nyo ako, yung mga kasamaan ko ngayon, puro kalbo na. Ako, ang lago pa ng buhok ko, at bumabalik yung pagiging itim. Kasi nga, itong ating sabon, mabisa po to sa buhok nyo. May nakalagay, may kuyan tayo doon, may procedure kung paano gamitin sa buhok nyo. Okay? May malunggay, may coriander seeds. Di ba yung coriander seeds ay ginagamit lang yan sa pagluto, pampabango? Nilagyan natin to ng coriander seeds kasi ang coriander seeds po napakaganda niyan sa katawan ng tao, sa skin ng tao, sa buhok ng tao. Kita niyo naman ang skin ko, kahit wala akong tulog talaga. Pero bihira akong dapuan ng mga tawag yan, pimples yan. Kung meron man ay napakadaling matanggal kasi nga sa gamit nating sabon. Di ba yun nandito ko, yan tanggal na. So, may erythritol, may sorbitol, yung essential oil, may niacinamide, citric acid, yun lang, mga natural lang po ang sangkap natin dito. Hindi tayo gumamit ng mga synthetic o chemical na grabe, na malala sa mga commercialized na sabon. Kumuha kayo ng sabon nyo, kaya tingnan nyo yung mga sabon nyo dyan. Tingnan nyo yung mga sabon nyo dyan. Tapos, basahin nyo yung ingredients kung may maintindihan kayo. Pustahan tayo. Basahin nyo yung mga ingredients kung may maintindihan kayo. Siguro mga isa, dalawa. Pero, the rest, wala na kayong maintindihan pa. Okay? So, para sa akin, kung papapiliin po ako, kung pagiging alkaline o pagiging acidic ng sabon, pipiliin ko yung alkaline. Yung neutral lang, which is 7.5, that is neutral. Kumbaga, between 7 to 8 dapat yung pagiging alkaline ng sabon. Kasi, kapag lumampas na dyan sa 8, kaya nitong kay Dr. Bruners, nasa 9 to 10 na to yung kulay niya, green na talaga. Pag lumampas na dyan, ay masyado nang mataas yung pagiging alkaline niya. Hindi na rin maganda sa katawan. Magiging madadry yung skin nyo. So, yung atin ay tamang tayo yung pagiging alkaline niya, which is 7.5, which is parang naligo ka lang ng tubig. Wala. Tapos, di naman yung mag-i-stay ng matagal sa skin mo kasi nga, di ba? Magbabanlaw ka din naman. So, okay lang naman, di ba? So, ito, try nyo po. Habang nasa sale pa tayo ngayon,
At buy one take one. So soon babaguhin na natin yung tatanggalin na natin yung buy one take one ito. So samantalahin niyo naman. Samantalahin niyo na po. Hindi tayo kilala kasi kakaumpisa lang po natin. Pero ako, assurance ko po to sa inyo na talagang maganda po tong sabon na to. Okay? Hindi naman tayo yung mga sikat diyan na nagpagawa ng sarili ng sabon. Kumbaga, tanungin mo yan, hindi naman nila alam kung anong ingredients. Basta lang sasabihin nila na nakapagpaputi ito, nakakaganito, pero hindi nila alam ang ingredients yan kasi hindi naman sila may gawa niyan. So ito, ang inyong lingkod ang may gawa po. So kahit anong itanong nyo sa akin, alam ko ang isasagot ko. Kahit ano pong itanong nyo dito about sa sabon na to, alam ko kung ano yung ingredients niya. Kasi nga, tayo po mismo ang may gawa nito. Ha? So, sa mga, hindi lang dahil sa maganda to sa ating skin, sa may mga G6PD rin po, na tao o mga anak dyan, ito po ang napakagandang sabon para sa mga anak nyo. Bakit? Kasi ang anak din po namin ay may G6PD. Noong time na hindi pa na commercialized na sabon ang aming mga ginagamit, katulad ng mga nabibili dyan, ay nagkaroon mga butlig-butlig ang anak namin, nagkakaroon ng pantal, kasi nga, yung ina-absorb pala ng skin natin ay nagaling sa mga ginagamit natin, katulad ng lotion, sabon, ay na-absorb ng skin natin. Which is yung skin natin, ang unang babangga sa mga impurities na sa ating paligid. Okay? Lalo-lalo yung mga ina-apply natin. So, akala natin walang epekto yun sa katawan natin. Meron po pala. Bakit? Nakita namin yun sa anak namin. At saka, sa mga taong nagkakaroon ng skin cancer. Bakit? Kasi yung mga ina-apply nilang kung ano-ano sa skin nila ay napaka-harsh na mga chemical, hindi na natural. Okay? Itong ating sabon ay natural po. Natural, organic, 100%, kahit inumin nyo. Ay, joke lang po. Hindi, iba na yon. Pwede nyo gawing toothbrush, ay toothpaste. Walang problema. Naubusan kayo ng toothpaste, pwede nyo gamitin. Okay? Ito ang sabon na manamis-namis. Try nyo na lang po. Ha? Buy one, free one po tayo ngayon. So, ngayon napatunayan ko na po sa inyo, natis na natin kung ano yung mas maganda rito. Ito napakamahal po nito. Lalo na yung 250 ml na ganito kalaki sa kanila. Nasa 800 yata. 800 ang 800 ang kuya niya, ang price. So ngayon, ito, buy one take one po, 400 plus lang ang price natin. Makikita nyo naman, oh. Ha? Napaka-green, oh. Compare dito. Ano yan, oh. 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 Diba? Makikita nyo naman, ito, mantika lang yan, oh. Mantika na nilagyan ng sodium hydroxide. Kaya naging sabon. Ha? Ito, makikita nyo, oh. Diba? Makikita nyo na green. Green ang kanyang kulay. Bakit? Kasi nga po sa mga herbs na nilagay natin dyan na maganda sa katawan ng tao. So, try nyo po. Ako na po makakapagpatunay sa inyo. Kahit sabay po tayong maligo. Ha? Kahit sabay tayong maligo. Okay? Ha? Pero, bawal lang magpatato ng 224. Okay? Bawal lang tayong magpatato ng 224. Okay? Iba na yon. Ha? Iba na yon. So, baka maputulan tayo ng ating asawa. So, mga ka-Glamerican, try nyo na po ang ating sabon habang nakasal po tayo ngayon, saka buy one take one po tayo. So, wag nyo na hintayin sumikat pa to. Kasi nga, pag sumikat na to, ganun pa rin naman ang presyo siyempre. Kasi nga, para to sa inyo. Kaya ginawa natin to dahil nakita ko na maraming mga Pilipino rin ang gumagamit nito, which is napaka-expensive. Kailangan pang i-export o import galing sa Amerika para makabili sila. So ito, meron na po tayo. Sariling gawa ng Pinoy, sariling gawa ng inyong lingkod. Sige po, maraming salamat at ako'y nagugutom na. Ako hindi pa kumakain. Okay? God bless po. Magandang araw sa lahat. Ingat po ang lahat. God bless po. Salamat.